Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Welcome po sa ating sama-samang pagsamba sa ating Diyos na buhay. At tunay ngang pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Amen po ba? Amen, amen. Kaya atin po siyang purihin, dakilain, awitan at sambahin. Tayo po'y magalak na tayo ay naririto, together privileged to honor His name, to bless His name. Sinasabi nga po sa kanyang salita sa Lamentations chapter 3 verses 22 and 23, it says, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." Tunay nga na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagmamaliw. Ang pag-ibig niya na patuloy na yumayakap sa bawat isa. Ang awa niya na walang hangganan. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. At ang katapatan ng Diyos sa mga anak niya ay napakadakila. Tayo sandaling manalangin. Aming Diyos, tunay ngang napakabuti mo. At salamat Panginoon dahil sa isang taon na naman ng iyong kabutihan sa amin. Hindi kami karapat-dapat pero patuloy mo kaming kinakalinga. Patuloy mo kaming niyayakap, Panginoon. Patuloy ang pag-ibig mo sa amin. Kaya sa hapon pong ito, tulungan mo kaming sumamba sa iyo. Tulungan mo kaming ialay sa iyo ang aming puso, ang aming isipan, ang aming tinig, ang aming lakas. At higit sa lahat, tulungan mong makita ka namin, Panginoon, sa mga awitin, sa pananalangin at pakikinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, ang ating teksto sa hapong ito ay matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do, who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan. Kayo po ay maaari nang umupo. Isang saglit na panalangin. Panginoon, bago po kami mag-aral ng inyong salita, ay lumalapit kami sa inyo upang humingi ng inyong kapangyarihan, ng inyong paglilinaw, Panginoon, sa aming mga puso't isipan. Na lahat kami, O Diyos, ay maging masunurin, mapagtanggap ng lahat ng katotohanan na aming makikita ngayong hapong ito sa inyong salita. Kayo po magpala sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo nagpapatuloy sa ating sermon series na ating ginagawa tuwing January, actually. No? Ito yung Clear the Air series, kung saan pinag-uusapan natin ang mga naglalagablab ng mga issue na ating nasasalubong bilang mga Kristiyano sa ating panahon ngayon. At ang ating topic o ang title ng mensahe na ating pag-uusapan ngayong hapong ito ay mga tanong tungkol sa propesiya at mga huling araw. Napaka-interesante nitong topic na ito. Maraming mga Kristiyano ang
Either maraming alam tungkol dito o walang alam at interesado tungkol sa mangyayari. Kasi natural sa atin ang maunawaan kung anong mangyayari sa ating kinabukasan, di po ba? Gusto nating malaman palagi kung maaari. Ano kaya mangyayari bukas? Ano kaya mangyayari sa taong ito? Ano kaya ang mangyayari sa darating na 5, 6, 7, 8, 10 taon na susunod? Ano kaya ang mangyayari? Meron bang nakakaalam? Maaari ba nating konsultahin ang Biblia tungkol dito? At maaari ba nating malaman ang katotohanan tungkol sa darating na panahon? Mga kapatid, ang sagot doon sa huling tanong ay oo. Punong-puno ang Biblia ng mga hula at propesiya. Ayon nga sa The Encyclopedia of Biblical Prophecy, halos 27% ng Biblia ay tungkol sa propesiya. Higit sa isang kaapat o 1/4 ng Biblia ay hula. Sa mga nakita at naranasan na nating mga kaganapan sa mundo sa ating panahon, alam natin o maaaring nasa isipan natin, ito na ba ang wakas? Ito na ba ang mga huling araw? Mga mahimalang mga gawa nangyayari sa ating mundo, kapareho na ng mahimalang pagiging bansa ng bansang Israel. Isang bagay na imposible, ngunit nangyari. Ang mga pandemya na nangyayari katulad ng COVID, na mga pambihirang mangyari, imposibleng mangyari, sabi ng iba, at walang katapat sa ating kasaysayan. Sabi ng iba, kapareho lang yan noong 1918 to 1920 na Spanish flu na marami ring napaslang sa buong daigdig. Ngunit ang sabi ng mga eksperto, kakaiba daw talaga itong COVID pandemic. Saan ka man nakakita ng isang sakit na sinara ang buong daigdig ng ilang buwan na walang kahit na sinong nakalalabas dahil sa bangis at sa pinsalang ginagawa nito. Kaya nga, marami nagtatanong, ito na ba ang end times? Tayo po ba ay ang huling henerasyon ng mundong ito? Tayo po ba ang dadatnan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik? Marami po tayong kasagutan dyan ngayong hapong ito. Isa-isahin po natin. Una, nabubuhay ba tayo sa mga huling araw? Nabubuhay na ba tayo sa mga huling araw? Kailangan ninyong malaman na sa buong Biblia, napakarami pong mga talata na nagsasabi o patungkol sa mga huling araw, end times. Maraming mga verses ang tungkol sa the day of the Lord. Lalo na sa Old Testament. Mas marami po sa Old Testament ang verses tungkol sa the day of the Lord kaysa sa New Testament. Yung salitang the last days, meron mga 4 o 5 mga passages sa New Testament na tungkol sa the last days. At makikita natin sa hapong ito na nasa Biblia naman, sinasabi na tayo mga kapatid, tayo ay nasa last days na po. We are in the last days. Sana naman hindi kayo na-surpresa. O baka na-surpresa kayo. Kung gayon man, sana'y makinig kayo. Sapagkat merong mga katotohanan na kailangan natin tanggapin upang tayo ay tama ang tugon sa katotohanan na tayo ay nasa last days. Napaka-popular po na subject matter yan, lalo na sa mga pelikula. Napakadaming pelikula na tungkol sa the last days. Maalala nyo yung 2012, yung movie na 2012. 2012 ba yun? Na si John Cusack, ang actor, na kung saan ipinakita ang paggunaw ng mundo.
no? May mga ganyan. Day After Tomorrow, yung mga ganon, no, na pelikula. In fact, mga Kristiyano naglabas ng Left Behind series, no? Tungkol sa the last days. Napakataas po ng interest tungkol sa the last days. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Kasi yan po ang ating source ng truth, ang Bible, no? Sa Hebrews chapter 1 verse 2, ang sinasabi po ng Biblia ay ito. But in these last days, tandaan nyo, yung sumulat ng Hebreo, no, ng aklat ng Hebreo, sinulat niya itong sulat na ito, at sinabi niya sa sulat niya na siya ay in these last days. E kailan sinulat ang Hebrews? Siguro mga 2,000 years ago. Pero sabi niya, but in these last days, He, ang Diyos, has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Ang sinasabi niya, sa ating last days na ito, ang Diyos ay nangusap sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So datapwat, yung lahat ng kanyang katuruan, lahat ng binitawan niya sa kanyang mga apostol, na kanilang isinulat sa Matthew, Mark, Luke, and John, yung history ng early church sa Book of Acts, yung pagpapaliwanag ng kanyang doktrina sa mga epistles, hanggang sa Book of the Revelation. Yun po ang sinasabi na He has spoken to us by His Son. At nung nangyari yun, sabi ng may akda ng Hebreo, it was in these last days. So nasa last days na po tayo. Sabi sa Acts chapter 2, verses 16 and 17, ito po ay yung unang sermon ni Apostol Pedro sa unang araw ng church, yung inaugural sermon ni Peter during the day of Pentecost. Ang sabi niya ay ganito, but this is what was uttered through the prophet Joel. So kinakot niya yung prophet na si Joel, sa Joel chapter 2. Ang sabi ganito, and in the last days, it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Ito ay sinabi niya para maipaliwanag ni Pedro nung day of Pentecost kung bakit nagsalita at nagpropesiya ang mga kasama niyang mga alagad ng Diyos. Ang ibang disipulo ng Panginoon noong araw na yun, hindi pa nangagsalita sila sa iba't ibang wika. At kanilang iprinoklama ng sabay-sabay na multilingual proclamation ang ebanghelyo patungkol kay Kristo Jesus. So ang paliwanag niya doon ay yung prophecy ni Joel that in the last days, mangungusap nga ang mga batang lalaki, young men and young women. At yun ang paliwanag niya doon sa nangyari sa day of Pentecost. Sabi niya, in these last days, in the last days, nangyari yung day of Pentecost kailan? 2,000 years ago. Nung ang Panginoon natin ay bumalik na, yung ascension niya sa langit, at kanyang sinimulan ang pagkalat ng ebanghelyo sa pamamagitan ng church sa Jerusalem. Yung pong unang church sa Jerusalem. At magmula ron, kumalat ang ebanghelyo sa buong mundo. Last days na po nun. Kaya ang sabi nga ni John sa 1 John chapter 2 verse 18, children, it is the last hour. Mas specific pa siya. Sabi niya, huling oras na po ito. So makikita natin mga kapatid na ang mga apostol, alam nila at tiyak nila ang katotohanan. Noong kapanahunan nila, last days na po. It is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming, yung pong unique na Antichrist, and now many Antichrists have come, yung mga kampun niya at katulad niya, therefore we know that it is the last hour.
Sabi ulit ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 20. He, si Jesus Christ, was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times, in the last days, for the sake of you. So ang sabi ng Biblia, tayo ay nasa last days na. So, ang ibig sabihin nun, ang katapusan, the end of the age, the end of all time, ay anytime now. Tayo po ay nasa last days na. Anong nakikita nating nangyayari ngayon? Meron po bang mga signs of the last days? Ang isang kapansin-pansing pagtaas ng maling aral. Kung kayo kasama namin sa pag-aaral ng pastoral epistles, sa reminders of God's care and faithfulness, maalala nyo na pinag-aralan natin sa 1 Timothy chapter 4, ang umpisa ng mga maling katuruan. Sabi doon, verse 1, 1 Timothy 4:1, now the Spirit expressly says that in later times, or in the last days, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teaching of demons. Ngayon po sa panahon natin ngayon, napakarami ng maling turo. Napakarami ng mga false teaching, false teachers. Napakaraming mga so-called na relihiyon na sila daw ang daan papunta sa Diyos, na ito daw ang daan papunta sa langit o papunta sa nirvana o sa enlightenment. Napakarami, di po ba, mga kapatid, sa panahon ngayon? Hindi na tinatanggap ng mga tao ang tamang doktrina. Sinabi din ni Pablo yung kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4, verses 3 to 4. Ito po ang lesson natin kaninang umaga sa Sunday Bible School. For the time is coming, sabi ni Pablo, when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Darating daw ang araw, at siya namang naririto na ang mga tao daw ay makikinig lamang sa mga nagtuturo ng mga bagay na kanilang gustong marinig. Yung pleasant lang sa kanilang paningin. Ayaw nila ng katuruan ng tungkol sa kasalanan, tungkol sa kailangan ng repentance, tungkol sa judgment ng Panginoon. Ayaw nila noon. Ang gusto lang nila ay ang Panginoon ay mabuti, tayo ay binibless niya, kayo ay tiyak na bibigyan niya ng kalusugan at ng katiwasayan. Ganun lang ang gusto nilang marinig. Itching ears that will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. Wandering off into myths. Ang dumaraming bilang ng mga taong aktibong sumasalungat sa katotohanan. Marami na pong nabubuhay ngayon na salungat sa tinuturo ng Diyos. Sabi ni Pablo din sa 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 8. Sabi niya doon, but understand this, that in the last days, nasa last days na po tayo, in the last days, there will come times of difficulty. For people will be lovers of self. Yung mahilig sa selfie. Sino bang henerasyon yun? Ha? Hindi ba yung, hello, OOTD, di ba? Selfie generation. In fact, ang mga Pilipino, meron tayong global invention na kinontribute sa generation na ito. Ang tinatawag na selfie stick. Sa Pilipinas po na imbento yan. Alam niyo po ba yan? Lovers of self. Lovers of money. Walang importante sa mga tao ngayon kundi pera. Proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents. Ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous,
chismoso, chismosa, marites, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. Hindi po ba itong henerasyon natin ngayon ang dinidescribe ni Pablo dito? Having the appearance of godliness, but denying its power. Alam niyo ibig sabihin ng katagang yon? Having the appearance of godliness. Itong mga taong dinescribe ko, na unholy, treacherous, lahat, lovers of pleasure, lovers of self, lovers of money. Itong mga taong ito, na dinidescribe ni Pablo dito, have the appearance of godliness. Sila po ay member ng church. Sila ay nagpupunta sa mga churches na katulad ng church natin. Marami po sila. Dagsaan silang nagpupunta. With itching ears, gusto lamang nilang marinig yung masarap pakinggan. Ayaw nila nung malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya siguro tayo hindi puno, no? Daming bakanting upuan, di ba? Parang konti lang tayo. Bakit hindi nagdadagsaan dito? Aircon naman ang ating auditorium, no? Bakit? Sapagkat ang hinahanap nila ay myths. Yung gusto lang nilang marinig. Nakalulungkot, ang mga taong ito ay nasa ating kalagitnaan. Ang sabi dito, ang pag-ibig ng mga mananampalataya ay manlalamig. Ang ating Panginoong Hesus mismo sa Matthew 24. Itong chapter na ito sa Matthew, ang tawag dito is the Olivet Discourse dahil siya ay nagsalita sa ibabaw ng Mount of Olives. At kanyang sinagot ang kanyang mga alagad. Kasi nagtanong ang kanyang mga alagad. Sa Matthew 24, verse 3, sabi niya, "Tell us when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" So naghahanap sila ng signs. So sinagot ni Kristo Jesus. Ang sagot niya sa verse 10, "And then many will fall away and betray one another and hate one another." Yun yung sinabi din ni Pablo na binasa natin kanina. "And many false prophets will arise and lead many astray." Yun din ang warning ni Pablo sa kanyang letter kay Timothy. "And because lawlessness will be increased," diba? Treacherous, reckless, brutal, lovers of pleasure rather than lovers of God, "the love of many will grow cold." Maraming magiging apostate. Maraming magkocommit ng apostasiya. Kanilang idineklara na sila ay Kristiyano, ngunit tinalikuran nila ang katotohanan nito. Nagbabala si Jesus bilang tanda ng kanyang pagdating. Maraming mag-aangkin na sila ay mananampalataya, ngunit sila ay hindi. Meron pang ibang mga palatandaan. Mga palatandaan sa kalikasan, no? Nature. Makikita natin yung mga frequency ng mga super typhoons, no? Ngayon po nagkakabagyo na sa Mindanao. Dati naman wala. Dati nagbabagyo, madalas sa Pilipinas, to average of 20 typhoons a year. Pero madalas sa Aurora, sa Quezon, sa Bicol, sa Central Luzon, no? Ngayon bumababa na yung mga bagyo. Ang tinatamaan na Cebu, Guimaras, Cagayan de Oro, Davao. Pati nga ang Palawan, dati naman hindi dinadapuan ng kahit na anong bagyo. Madalas na rin nagkakabagyo. Madalas natin naririnig ang mga earthquakes na pambihira ang lakas. Katulad ng March 11, 2011 sa Tokyo, Japan, na nagkaroon ng isang malaking tsunami. Katulad ng December 2006 sa Indonesia, na nagkaroon din ng malaking tsunami na pumaslang ng daang libong mga tao. Mga palatandaan sa teknolohiya.
Alam niyo, mamaya makikita natin ito. Ang isang tanda ng tribulation period ng pag-uusga ng Panginoon sa mundo. No? Huwag kayong magalala, kung kayo tunay na Kristiyano, wala na tayo dito noon. Okay? Pero ang lahat daw ay makatatanggap ng marka ng Antikristo. The mark of the beast. No? Hindi ito nagdadaan sa bakuna. Baka kayo naniniwala po doon. Ako po, hindi po. Dahil ito po ay dapat itinatatak doon sa mga willing magpasakop sa Antichrist para sila ay mabuhay. Sapagkat kung wala daw itong tatak na ito, hindi sila makaka-buy or sell of goods. Hindi sila makaka-participate sa economy. Posible na ba ngayon yun sa teknolohiya ngayon? Matagal na po. Siguro 30 years na pong posible. Hindi niyo po naitatanong, nagtrabaho po ako sa isang semiconductor company. Mga panahong 2001, 2002. At sa factory na akin pong pinamunuan, gumagawa po kami ng smart chip. Na kung saan, milyong-milyong pieces ng information ang pwedeng ilagay. Ngayon po, yung smart chip na yon, nilalagay lang noon sa mga cards. Kaya yung ibang credit card nyo, karamihan, ay may smart chip. No? Kasi kung bubunutin nyo po ang isang credit card ninyo, meron kayong makikitang smart chip na nandito. Tapos meron parang waves na ganon. Kaya kung kayo bibili, itatap nyo lang, di ba? At kayo nakabibili. Hindi nyo na kailangan ng cash. Kaya ako po wala ng cash. Oh. Ito na lang ang dala ko. Yung pong smart chip na yon, ngayon po, pwede na pong maging invisible at ilagay sa katawan mismo ng tao. Alam nyo kung saan ang sabi ng mga technologies na pinakamagandang lugar kung saan ilagay ang smart chip? Alam nyo kung saan? Sa noo. Sapagkat may patlang po dito sa ating noo, di po ba? Pakiramdaman nyo. Ngayon, gawin nyo. Pakiramdaman. Sige, gawin nyo. Mga utu-utu pala kayo eh. Meron, di ba? Meron dito, di ba? Alam nyo pa kung saan ang isa? Nandito. Sa gitna ng pointer finger, saka yung pangatlong finger. Alam niyo, sabi sa Biblia kung saan nilalagay ang mark of the beast? Sa forehead at sa kamay. Yung teknolohiya ba na yon, buhay na? 30 years ago po. Ngayon nga po, mas advanced na. Pwede kayong lagyan ng QR code sa noo ninyo. Hindi na po invasive, na invisible. Mababasa ng mga scanner. Pwede na ba ngayon yun? Yes. Ang sabi sa Daniel chapter 12 verse 3, yung pong mga propesya na binigay ng anghel kay Daniel sa chapter 8, 9, 10, 11, 12 ng book of Daniel. Yung lahat ng propesya na yon ay tungkol sa end of days. Kasi sa Daniel chapter 12 verse 3, ang sabi nga, ang end of days, ang isang sign is that there will be an increase of knowledge. Ano po ang tawag sa ating henerasyon ngayon? The information generation. No. Posible na lahat, mga kapatid. Huwag po kayong matatakot. Ito po ang sunod na tanong. So, tayo po ngayon ay nasa gitna na ng last days. Last days na po ngayon. Malapit na pong matapos ang programa ng Diyos para sa mundo. Malapit in the sense na anytime pwedeng mangyari. Sabi nga ni Pastor Larry kanina umaga, hindi soon. Kasi hindi natin alam eh. Yung soon parang ang implication nun, alam natin na kung kailan. Kaya sinasabi natin soon. Pero yung mga apostol nung panahon nila, ang kanilang pakiramdam ay malapit na. Pero ilang libong taon na ang nagdaan. 2,000 years. Eh hindi ba totoo ang sinabi ng Diyos? Hindi po. Kasi ang lahat ng propesiya sa Biblia ay nagkatotoo. Lahat po.
Wala pong mintis kahit na isa. Datapwat lahat ng propesiyang ito ay mangyayari. Mangyayari kailan? Tanong nga ng mga alagad ni Kristo, when? When will these things come? What are the signs of your coming? Para abangan na namin, Panginoon, ang inyong pagbabalik. Sinabi niya yung lahat nung dinescribe ko sa inyo kanina. Lahat yun. Signs of the end times. Lahat yun, nangyari na. So, kung malapit nung panahon ng mga apostol, mas malapit tayo ngayon. Pero, wag nating sabihin soon. Sabihin na lang natin na anytime. Kaya sabi sa Luke 12 ng ating Panginoon, nagbigay siya ng isang parable. Dapat tayo ay katulad ng isang servant na ready anytime bago bumalik ang kanyang amo. At katulad ng servant na iyon, tayong mga Kristiyano dapat handa anytime. Kailan mangyayari? Anytime. Sapagkat meron pa rin palatandaan sa geopolitics. Ano ang ibig sabihin nun? Noong 1900, wala pang bayang Israel. Noong May 18, 1948, meron ang bayan ng Israel. Noong 1900, imposible. Imposibleng mangyari. Ang mga Israelita noon ay parang mga small tribes, nakakalat sa Palestina, inuusig ng kanilang mga kaaway na Arabo. Pero nagkaroon ng mga pangyayari sa ating mundo, pagdating na 1948, May 18, in-inaugurate, ni-resurrect ng Panginoon ang bayang Israel. Bakit importante yun? Sapagkat sa Ezekiel, sa Isaiah, sa Jeremiah, sa Daniel, merong bayang Israel pagdating ng Panginoon. Hindi pwedeng wala. Meron ng bayang Israel. Makikita nyo sa mapa. 7 to 8 million lang ang population. Sila ang pinakamalaking source ng modern technology sa araw na ito. Alam niyo ba yung Waze? Gumagamit ba kayo ng Waze? Sino gumagamit ng Waze? Ayaw nyo na magpauto. Sino gumagamit ng Waze sa inyo? Yan, di ba? Yung code ng Waze, ang sumulat niyan mga Israelita. No? Ginagamit natin sa araw-araw. Maraming technologies ngayon. Yung interface ng mga smartphone natin ang may gawa ang mga Israelita. Yung facial recognition tsaka thumb mark recognition ang may gawa niyan mga Israelita. Pinagpala ng Diyos ang bayang Israel. Noong 1900, walang bayang Israel. 1948, meron ang bayang Israel at sila ay nag-survive. Walang makalipol sa kanila. Walang makaatake sa kanila. Alam niyo mga kapatid, ito tunay ito. Kung kayo pupunta doon, pag nagmumula kayo sa Gulf of Aqaba, sa Egypt, tapos papasok kayo sa Israel, magdadaan kayo sa isang lupain na parang walang tumutubo. Barren. Pagtawid nyo lang ng isang gate, Israel na. Pagtingin mo sa kaliwat kanan, punong-puno ng green. Punong-puno ng punong may prutas ng agrikultura. Isang thriving na desyerto. Ang pakiramdam niyo po, bakit ganun? Isang gate lang ang pagitan. Kasama ko po si Elder Poyen nung nagpunta kami doon. No? Naalala ko po yun. Pagtawid namin, ibang-iba na itsura. Bakit? Sapagkat sila ay bayan ng Diyos. Kaya sila pinuhay ng Panginoon. Sapagkat sa pagbabalik ni Kristo Jesus, kailangan may bayang Israel. Meron na pong bayang Israel. So malapit na po. Malapit na. Anytime, mga kapatid. Maring pagkatapos ko nitong sermon na to, dumating na siya. Kunin na niya tayo. Kayo ba'y handa na? Kayo ba'y tumanggap na sa Kanya? Kayo ba'y humingi na ng Kanyang kapatawaran? Kayo ba'y nanalig na sa Kanyang kaligtasan? Maring hindi pagkatapos ng service, maring mamayang gabi. Pagkatapos nyo kumain, bago kayo matulog. Baka hindi na tayo magising bukas ng umaga. Baka dumating na ang ating Panginoon. Hindi ko kayo tinatakot. Kasi kung kayo tunay na mananampalataya, hindi kayo dapat matakot.
dapat tayo maging excited. Hindi ba? Kung darating na ang Panginoon, dapat excited tayo, hindi tayo takot. Yung iba nag-iisip, paano yan, pastor? Wala pa akong asawa. Hindi pa ako nagkakanak. Hindi pa ako mayaman. Ano ba importante sa inyo? Makasama ang Panginoon? O magkaasawa, magkaanak, o yumaman? Mga kapatid, ang attitude nyo tungkol kay Kristo Jesus, ang magsasabi kung kayo'y kasama pagka siya'y bumalik o kayo'y maiiwan. Nawa, huwag kayong maiwan. Ano ang mangyayari sa atin sa mga huling araw? Una ay ang rapture. Makikita po natin dun sa teksto na ating binasa. No? For the Lord Himself will descend from heaven. Si Jesus po ito. With a cry of command, with the voice of an archangel. Lahat po ng mga mananampalataya makakarinig ng cry of command. Lahat ng mananampalataya maririnig ang boses ng anghel. Yung mga hindi mananampalataya, siguro ang maririnig lang nila kulog. Paputok. Pero tayo po maririnig natin. With the cry of command, with the sound of the trumpet of God, maririnig natin ang pakakak ng Diyos. Ay, trumpeta. Masyadong malalim yung pakakak. Yun po ang lumang Tagalog na salita para sa trumpet. No? Maririnig natin ang trumpeta ng Diyos, and the dead in Christ will rise first. So yung mga namatay na ating mga kapatid sa pananampalataya, sila ang kanilang mga katawan na naiwan dito sa lupa. Kasi ang kanilang mga kaluluwa na kay Kristo na. Ang promise ng ating Panginoon is a bodily resurrection para sa lahat ng kanyang hiniram. Dapat i-recompose niya yung kanilang mga katawan dito. At isasama niya sa kanilang kaluluwa sa langit. Instantly. Sa isang kisap mata. Tapos nun, we who are alive, who are left, will be caught up. Yung pong salitang caught up, harpazo, sa Hebrew ay sa Greek, ang ibig sabihin po doon, snatch. Bigla-biglang nawala. Boom! No? Kaya tayo po, huwag po kayong kukurap. Baka mamaya, bigla na lang akong mawala dito. Pagka kayo naiwan, ay! Problema mga kapatid. No? O kaya bigla kayong mawala lahat, tapos ako ang naiwan. Mas malaking problema. Pero bigla po, the dead in Christ will rise first. No? Hindi ito pareho nung sa Marvel, yung Endgame, na nung pumitik si Thanos, ay parang nalusaw yung mga tao. Hindi po ganoon. Instant to instant. No? Sa isang kisap mata. Sabi sa 1 Corinthians 15:51-52, ay ganoon din. Isang kisap mata, in the twinkling of an eye. Sa hindi inaasahang panahon. Hindi inaasahan. So meron bang sign ang rapture? Wala po. Kailan mangyayari? Kailan ba nag-umpisa ang posibilidad na mangyari? 2,000 years ago. Kailan mangyayari? Hindi natin alam. Anytime. Anytime. May papakita po kami slide sa inyo para lang ma-illustrate namin ang ating paniniwala tungkol sa end times. Makikita niyo po dito sa left side, no? Pre-tribulational premillennialism. Mabigat pong mga salita. Ang ibig sabihin lang po doon, naniniwala tayo na bago mag-tribulation, yung kaparasahan ng Diyos sa buong mundo, tayo ay kukunin ng Panginoon. Pinangako niya ito sa John 14:3. And I go to prepare a place for you so that when I will come back, get you and bring you where I am, so that where I am, there you will be also. John 14:3. Pangako niya po yun. Premillennialism dahil pagkatapos po ng church age, rapture na po tayo. Wala na po tayo dito. No? Yan po ay makikita natin dito sa ating teksto sa 1 Thessalonians 4. Yung pong tribulation, makikita natin sa 1 Thessalonians 5. Dahil ang rapture po nasa 1 Thessalonians 4, mauuna siya sa day of the Lord na nasa 1 Thessalonians 5.
Sa Revelation po, Revelation 1, 2, 3, ay tungkol sa church age. Yung kanyang mensahe para sa mga churches. The church at Smyrna, Laodicea, Philadelphia, Ephesus, no? Sardis, Pergamum. Yung lahat ng churches na yun. Pagdating ng chapter 4, nasa langit na ang scene. Nasa langit na ang church. Bakit? Kasi tayo ay ni-rapture na. So kung kayo po ay mananampalataya na, kung kayo po ay humingi na ng tawad kay Kristo Jesus, sumigaw na kayo sa Kanya na, "Have mercy on me, O God, the sinner." Kung kayo po ay nanampalataya na sa Kanyang kaligtasan, kasama po tayong lahat doon. Hindi po natin mararanasan yung tribulation, yung malaking letter T na nandyan. Sa tribulation, may dalawang bagay ang gagawin ng Panginoon. I-judge niya ang lahat ng nations, paparusahan niya ang lahat ng nations. Meron 21 signs. 7 scrolls, 7 bowls, 7 vials. 21. Disaster upon disaster upon disaster. Mangyayari during the tribulation, kaparusahan para sa lahat ng bayan na hindi naniwala sa Kanya. At isang pagdidisiplina sa Israel na Kanyang piniling bayan na hindi naniwala sa Kanyang Mesiyas. At dahil doon sa pagpaparusa na yun, pagdidisiplina na yun, ang buong Israel ang matitira sa Israel. 1/3 na lang ng population nilang matitira. Sabi sa Zechariah, 2/3 ang mamamatay. Sa Ezekiel pala, 1/3 ay lahat magiging Christian. Lahat. Ngayon po siguro wala pang 1% ang Kristiyano sa Israel. Sa tribulation period, 1/3. Yung pong mangyayari. Tayo po wala na dito. Nasa heaven na po tayo sa marriage supper of the Lamb. Pero doon po, ay haharap din tayo sa Diyos, 2 Corinthians 5:10, sa bema seat of Christ, upang i-judge tayo sa ating ginawa bilang mga Kristiyano. Yun po ang nangyayari. So nasa langit ng church. Yun ang unang mangyayari, rapture. Dadaan ba ang mga Kristiyano sa tribulation? Hindi po. Kung babasahin niyo po yung teksto natin, balikan niyo. 1 Thessalonians chapter 5. Starting in verse 1. So sinabi ng Panginoon ang rapture. Sabi niya, tayong lahat, kukunin tayo ng Panginoon sa isang kisap mata. Mauna yung mga namatay, susunod tayo ng mga buhay, at tayo sama-sama na sa langit. Therefore, encourage one another, sabi sa verse 18. Sabi sa chapter 5, verse 1, "Now concerning the times and seasons, brothers, you have no need to have anything written to you." Sinabi ko na sa inyo to, hindi ko na kailangan ituro, sabi ni Pablo. "For you yourselves are fully aware that the day of the Lord," yung judgment day of the Lord, yung second coming ni Christ as judge, the day of the Lord will come like a thief in the night. Parang magnanakaw daw. Ang magnanakaw po hindi nag-aanunsyo, hindi po ba? Baka may matanggap pa yung text. "Hello po, magnanakaw po ako. Dadalaw po ako sa bahay niyo. Mga 2:00 ng madaling araw. Pakibuksan na lang po yung pinto para hindi na po ako mahirapan. Pakilatag na po lahat ng inyong mga appliances." Hindi po nagsasabi ang magnanakaw. So parang ganon. Surprise. Akala ng mga tao, sabi sa verse 3, there is peace and security. Merong isang merong isang namumuong parang one world peace plan na nagkakaroon na ng peace and security. Kaya yung kaguluhan ngayon, huwag kayong mag-alala, mariresolve po yan. Kasi bago po mag-rapture, there is peace and security. No? Then, sudden destruction will come upon them as labor pains. Pag wala na po ang church, no? Magra-rise ang isang malakas na pinuno, siya po ang magbibigay ng peace and security. Kaya parang kampante na po ang lahat, tapos biglang darating ang day of the Lord. Destruction will come upon them, yung mga hindi naniniwala kay Kristo. As labor pains come upon a pregnant woman and they will not escape. Nakakatakot po. Paano mga Kristiyano? Sabi ni Pablo sa verse 4, 1 Thessalonians 5. Buksan po ninyo doon, tandaan niyo po itong scripture na to. But you, merong but you, them, they will face sudden destruction. You, sabi niya, are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. Bakit?
Hindi na tayo masusurpresa. Bakit? Kasi wala na tayo dito. You are not in darkness, sabi niya. Ligtas na kayo. Di ba? 1 Peter 2:9, you have been taken out of His darkness into His marvelous light. So you are not in darkness, for you are all children of light. Verse 5. We are not of the night or of the darkness, so then let us not sleep as others do, but let us keep awake. Tayo mabuhay na buhay Kristiyano, palaging handa, laging handa, parang Boy Scout. Di ba? Sino po pa sa inyo naging Boy Scout? Wala ko, konti. Bakit hindi na ba uso Boy Scout ngayon? Ako, memorize ko pa ho yung Scout Law. Scout Law. A Scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, clean, and reverent. Memoryado ko pa ho hanggang ngayon. No? Laging handa ang Boy Scout. Laging handa din ang Kristiyano. Since we belong to the day, God has not destined us for wrath. Yan po ang sabi sa verse 9. God has not destined us for wrath. Kaya tayo naniniwala na tayo kukunin bago magkaroon ng tribulation. Kuha nyo? Malinaw ba sa inyo? Rapture muna tapos tribulation. Sino ang lalabas sa tribulation? Ang Antikristo. Sino ba ang Antikristo? Marami akong sinulat dito pero kulang po ang oras natin. Siya ay isang taong magiging pinuno, world leader. Siya ay magaling na diplomat. Siya ang magdadala ng peace and security sa buong mundo. Ma-organize niya, mata-take over niya siguro ang United Nations. At yan ang kanyang magiging plataforma para siya ay tanghalin na pinuno ng buong mundo. Posible na ba yun ngayon? Nagkakagulo pa po, di ba? Merong NATO, merong EC, EU, merong ASEAN, parang hiwa-hiwalay pa po. Pero kung papansinin niyo po, just 50 years ago, wala po lahat yan. Pero ngayon po, meron na pong mga alliances. Namumuo na po ang isang global governance system. Alam niyo po ba na ang ekonomiya ng buong mundo ay united na? Wala pong nangyayari sa ekonomiya ng Europe na hindi naapekto ang ekonomiya ng Pilipinas o ang ekonomiya ng Japan o ang ekonomiya ng US. Wala pong polisiya sa Africa na walang epekto sa Pilipinas. Dikit-dikit na po ang ekonomiya ng mga bansa. Ang hindi lang po dikit-dikit ay yung politika. Pero yung Antichrist po, yan po ang gagawin niya. Bibigyan siya ng kapangyarihan ni Satanas, Revelation 13:2. And the beast that I saw was like a leopard, its feet were like a bear's, and its mouth was like a lion's mouth. And to it the dragon, si Satanas po yun, gave his power and his throne and great authority. Yan po ang Antichrist. Papatayin niya ang milyon-milyong mananampalataya. Magkakaroon siya ng otoridad sa lahat ng bansa. Siya ay magpapanggap ng isang parang mahimalang resurrection. Kasi gagayahin niya si Kristo eh. Ife-fake niya si Kristo. So meron din siyang resurrection kuno upang siya ay tanghalin ng buong mundo. Merong isang false prophet na magiging right-hand man niya. So gagayahin nila ang Trinity, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Ang unholy Trinity is si Satan, the Antichrist, and the false prophet. So Revelations 13 po, mababasa niyo ang kanilang gagawin. Sa Revelations 20 po, makikita niyo po na sila ay talunan na at sila ay lilitisin at paparusahan. Matatanggap ba natin ngayon ang tanda ng beast, ang mark of the beast? Hindi po. Wala pa po tayo sa tribulation. Kung kayo po ay believer, wala na po tayo dito. Marami pong mga debate dyan kahit sa mga Kristiyano. No? Ang sabi ng iba, hindi tayo mararapture. Dadaan tayo lahat sa tribulation. Ay, hindi tayo. Hanggang gitna lang tayo ng tribulation tapos mawawala na tayong lahat. Ewan ko sa inyo, ako umpisa pa lang o bago pa mag-umpisa, ayoko na dito. No? Kasi yung pong sinasabi ng Biblia, we are not destined unto wrath, sabi ni Pablo.
Ano ang mangyayari sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan pagkatapos ng rapture? Tiyak maguguluhan sila. Mahihirapan silang manampalataya sapagkat wala nang mga Kristiyano dito. Wala nang mga church. Sino ang magsishare ng gospel sa kanila? Maaring yung iba sa kanila na miyembro ng church pero hindi naman talaga mananampalataya, maiiwan. Magsisisi sila ngayon. Ewan ko kung anong gagawin nila sa sarili nila. Pero napakasama nang mangyari sa kanila. Lahat ng judgments magmula sa Revelation chapter 6 hanggang Revelation chapter 16. Lahat ng pinsalang yun kanilang mararanasan. Kung sila man ay maging mananampalataya at marami ang magiging mananampalataya, no? Sila ay uusigin at papatayin. Ano ang ating pag-asa sa mga huling araw? Sabi ko kanina sa John 14:3, ang pangako ng Panginoon, siya ay babalik. Siya ay nauna na, John 14:3. Na if I go and prepare a place for you, sabi niya, I will come again and will take you to myself. You, yung mga disciples niya, yung mga mananampalataya sa kanya. That where I am, you may be also. Pangako niya yan, tutuparin niya yan. At yung tupad nga niyan ay sinulat na ni Pablo sa 1 Thessalonians, yung binasa natin kanina. The Lord will descend with a shout, with a trumpet blast, with the voice of an archangel. The dead in Christ will rise, and us who are left, who are alive, we will be caught up. And then we will be with the Lord forever. Encourage one another with these words. Poprotektahan ni Kristo ang kanyang mga hinirang. Binasa natin kanina sa 1 Thessalonians 5:9, we are not destined unto wrath. Sa Revelation 3:10, ang sabi niya doon, because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth. Hindi po tayo makakaranas niyan. Ang kasamaan ay hatulan at si Kristo ay maghahari sa huli. Nakita niyo yung salitang millennium kanina? Yung po is 1,000 years na si Kristo mismo ang maghahari sa buong mundo magmula sa Jerusalem. Siya po ang magiging world leader for 1,000 years. Ano ang aking hamon sa atin ngayong hapon? Ang lahat ba ng nangyayari ay nagpapahiwatig na malapit na ang wakas? Siguro po. Kung hindi man malapit, anytime now. Parang mas nakakatakot yung anytime. No? Kasi gusto natin yung malaman yung petsa di ba? Pero ang sabi sa Mark 13, ang sabi sa Matthew, no one knows except the Father. Siya lang pong nakakaalam. Walang makakakita sa pagdating nito. Wala pong signs ng rapture. It can happen anytime. Ano po ang kailangan natin gawin? Maging handa. Kayo po ay tumanggap na kay Kristo Jesus. Inamin nyo na ba na kayo ay makasalanan at kailangan nyo ng isang tagapagligtas? Humiyaw na ba kayo sa Kanya? Na Panginoon, have mercy on me, a sinner. Humingi na ba kayo ng kaligtasan sa Kanya? Lord, save me. Bibigyan ba niya kayo ng kaligtasan kung kayo ay tatawag sa Kanya? Tiyak po. Bakit? Sabi sa Romans chapter 10, they who call upon the name of the Lord shall be saved. Kailangan nyo lang po humingi sa Kanya. At siya ay may kahabagan. Sabi sa 2 Peter chapter 3, verse 11 and 12, since all these things are thus to be dissolved. Si Peter, kinuwento na niya ang lahat ng mangyari hanggang sa pagkatapos ng millennium. Na magkakaroon ng new heaven and new earth. Everything will be dissolved by fire. Magkakaroon tayo ng bagong universe. Tayo po ay wala na rito. No? So hindi tayo kasama dun sa madi-dissolve. Ang i-dissolve yung matitira at papalitan ng Panginoon ang isang new heaven and new earth. Sabi niya, since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be?
in lives of holiness and godliness. Yan po yung purifying hope. 1 John chapter 3, verse 3. Those who believe thus must purify themselves in that hope, waiting for and hastening the coming of the day of the Lord, because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn. But according to His promise, tayong mga niligtas niya, we are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Mag-practice na po tayo ng righteousness, sapagkat yan po tayo panghabang buhay sa langit. Ang katuparan ng mga propesiya ng Diyos ay nagtitiyak sa atin ng proteksyon ng Diyos sa ating kasalukuyang buhay. Huwag po tayong magambala. Huwag po tayong mangamba. Malapit na nga po siguro dumating ang Panginoon. Anytime po. Anytime. No? Baka hindi natin matapos ang response song. Kinabanayo ba? No? Yung mga kinakabahan, di kayo sigurado, no? Siguraduhin niyo na po. Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga babala sa amin tungkol sa mga darating na mga araw, tungkol sa mga katapusan ng mundo, ng inyong pagbabalik, ng aming kaligtasan sa iyo, ng iyong pagsundo sa amin, Panginoon, magmula sa langit, ng iyong pagkuha sa amin, Panginoon, ng iyong mga hinirang. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan na yan, na hindi kami dapat matakot, hindi kami dapat magimbal, sapagkat ang katapusan ay ang pag-uumpisa ng aming buhay sa iyong piling, O Diyos. Nawa, Panginoon, dumating ka na nga. Come, Lord Jesus. Come. Sunduin niyo na kami upang kami ay mamuhay na sa inyong kaluwalhatian. Ngunit habang kami naghihintay, gawin ninyo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo, sa pamamahayag ng iyong diwa, ng inyong mabuting balita ng kaligtasan, upang mas marami pa, O Diyos, ang malakap at ang aming makasama sa inyong mga susunduin. Kayo nawa, Panginoon, ay maluwalhati sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.